Kamusta mga kapisisimians? Panibagong araw, panibagong talakayan naman ang ating pag-uusapan ngayong araw. Sa panahon natin ngayon, mahalaga na maunawaan natin kung papaano natatangi ang isang bansa mula sa iba pang bansa at kung papaano nagbubuklod ang bawat bansa sa paglikha ng isa pang mas malaking komunidad o hindi lamang ito locally kundi globally. Sabi nila, sa paglikha ng isang bansa, meron tayong 4 na elemento. At ang bawat elemento na ito ang bumubuo sa isang bansa at hindi malilikha isang bansa kung ang isa sa mga 4 na elemento na ito ay wala. Una na rito ay ang people o ang tao. Pangalawa, government o ang ating gobyerno. Pangatlo, territory o ang ating mga teritoryo. Pang-apat, at higit sa lahat, ang soberanya o ating sovereignty. Bawat bansa ay may kapangyarihan, ngunit ang mga kapangyarihan nito ay malamang may hangganan. Narinig niyo na ba yung salitang sovereignty? Yes, madaling bigkasin pero mahirap unawain. Ang malaking katanungan dito, maaari bang mangialam ang isang bansa mula sa isa pang bansa? Tara, pag-usapan natin. Ang ating unang tatalakayin ay patungkol sa sovereignty. Ano nga ba ang sovereignty? Article 2, Section 1 ng 1987 Philippine Constitution states that the Philippines is both a democratic and republican state where the Filipino people holds the most autonomy or power and the government officials shall emanate from them. This provision pertains as the popular sovereignty where Filipino people holds the most power or the source of power in a state, and the government shall embody them or shall portray them. And dito may papakita na hindi dapat pansariling kapakanan ang pinaiiral ng gobyerno. Bagkos, dapat gamitin ng gobyerno ang kanilang kapangyarihan upang matulungan ng mga tao na nasasakupan nila. One of the most prominent examples of the sovereignty ay yung pagpapatupad ng Pilipinas ng Anti-Terrorism Act and Taxes Law. Dahil dito, naipapakita na ang Pilipinas ay kaya niyang mag-sustain at magpatupad ng batas ng siya lang at walang nakikialam na ibang bansa. Bilang karagdagan, isa pa sa mga halimbawa ng sovereignty ay ang pagsali ng Pilipinas sa mga treaties. Pinapakita lamang nito na hindi kayang influensyahan ng ibang bansa or hindi kayang i-force ng ibang bansa na pumilipa ang Pilipinas dahil may sarili itong soberanya na hindi pwedeng pakialaman ng kahit sino ang desisyon ng bansa. Alam mo ba, ang soberanya ay meron din limitasyon. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng membership or pag ang isang bansa ay sumasali sa isang international organization, nalilimitahan na ito yung freedom ng isang bansa na umakma ayon sa kanyang nais. At pangalawa, ang pagkakaroon ng globalization. Dahil sa globalization, halimbawa na lang nito ang trade agreement. Dahil sa trade agreement, nako-compromise na ito yung mga local laws. Bilang karagdagan sa ating talakayan kanina, meron tayong tinatawag na legitimacy. So, it is an act of recognizing other countries o pagkilala sa isang bansa, sa isa pang bansa na isa siyang states. Isa ka rin ba sa nagtatanong kung mayroon nga bang karapatan ang mga bansa na makialam sa isa't isa? Ating niyang sasagutin ngayon sa Kamalayan TEP Talk. According sa United Nations Charter 1945, na may nilalaman na non-intervention in internal affairs, ang mga estado ay mayroong malayang karapatan na hawakan ang mga nasa loob at nasasakupan ng kanilang bansa nang walang panlabas na pakikialam. At walang sino mang mga estado o grupo ng mga estado ang may karapatan na makialam ng direkta at hindi direkta sa panlabas o panlabas na gawain ng bansa. Ngunit ito ay may magandang halimbawa na maaring makialam ang isang estado. Halimbawa na lamang nito ay una, sa pamamagitan ng hindi militar na intervention na kung saan ito ay nakasaad sa Article 51 ng United Nations Charter. Pangalawa, kung ito ay self-defense. Pangatlo, kung ito ay
may pahintulot ng United Nations Security Council. Pang-apat, kung ito ay may pahintulot ng bansa. Sa kasalukuyan, nakipag-usap ang Venezuela sa Estados Unidos tungkol sa pagbebenta ng langis na kung saan may posibilidad na kontrolin ng Estados Unidos ang kita mula sa langis ng Venezuela. Ayon kay US Energy Secretary Chris Wright, plano ng Estados Unidos na kontrolin ang pagbebenta ng langis ng Venezuela at kung paano gagamitin ang kikitain mula nito. Ayon din sa kanya, ito ay para makatulong sa napatatagin ang ekonomiya ng Venezuela, maiwasan ng korupsyon at tulungan ng bansa na makabangon sa krisis ng pang-ekonomiya. Man, ang planong ito ay umani ng batikos mula sa ibang bansa at kilusang nagpoprotesta, lalo na sa South Africa. Ang Washington ay nakusahan ng paglabag sa soberanya ng Venezuela at isang anyo ng paghimasok sa ekonomiya at politika. Patunay na ang soberanya ay naging limitado kapag mas makapangyarihang bansa ang kasangkot dahil nagpapakita ito kung paano maaaring malimitahan ang soberanya kapag naghihimasok ang makapangyarihang bansa. Pinapakita sa isyong ito na ang soberanya ay hindi lang simpleng konsepto, kundi isang sensitibong usapin na nakakapekto sa kapangyarihan, politika at interes ng mga bansa. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang hangganan ng pagtulong at panghihimasok? Mula dito sa Kamalayan, i-TED Talk na yan!